Yun mga tol, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. So, kakauwi ko lang mga tol. So, emergency yung pagbaba ko mga tol dahil sa tinawagan ako ng aking asawa. Ay agad naman akong umuwi kaagad. So, yung anak ko mga tol ay may karamdaman. So, naisa na ng aking asawa na isugod sa hospital yung anak ko. Kaya dali akong umuwi. So, andito na ako ngayon sa aking tahanan. So, hindi na ako nag-video pababa mga tol. So, kung nandun ako sa area, malapit na sana ako makarating doon sa kinaroroonan ng aking mga kasama. So, nung tumawag yung asawa ko ay bumaba ako mga tol. So, hindi na ako nakapag-video para mas mabilis akong makalabas dahil sa nangyayari sa aking anak. Medyo madilim dito, wala pang kasing ilaw. Buksan ko lang muna yung flashlight ng cellphone ko. Dito yung tuta ko, yung aso ko mga tol, dito natutulog. Nagduyan pa yung aso ko. So, paumanhin mga tol, bumaba muna ako pansamantala. O hindi ko muna tulungan yung mga kasama ko doon dahil emergency talaga itong pagbaba ko. Dahil sa tinawagan talaga ako ng aking asawa dahil sa nangyayari sa aking anak. Kasi yung anak ko mga tol ay bumalik talaga yung sakit ng anak ko nung baby pa siya. Nasa 19 days pa lang. So bago siya isinilang, nagkaroon ng pneumonia. So sa ngayon ay bumalik din yung niya, yung sakit niya. Yung panganay kong anak, nung tumawag yung asawa ko at takot na takot dahil sa nangyayari sa aking anak, yun, ulitin ko, bumaba talaga ako. Yung mga kasama ko doon mga tol, marami naman sila doon. Doon naman si Raymart at si Buds, yung mga bayaw ko. So sila muna ang tutulong doon sa mga kasama ko doon. Nandun na sana ako sa lugar na yun mga tol, pero problema, kung biglang tumawag yung asawa ko, agad talaga akong bumaba mga tol. Dahil natatakot talaga yung asawa ko sa nangyayari sa aking anak. Tapos sila lang dito, wala silang ibang kasama dahil yung kapatid ko ay minsan-minsan nandito. Yung araw nandito minsan, minsan nang din dito natutulog. So tinawagan ko sila na pababa na ako para iwan ko lang kung gising ba yung asawa ko mga tol. So ngayon lang talaga ako dumating mga tol. So, wala akong upload na ilang araw. Yung last upload ko ay full video yun, dahil hindi na lang ako mag-video pababa para mas mabilis akong makauwi. So titingnan ko pa yung kalagayan ng anak ngayon dahil natatakot talaga yung asawa ko sa kalagayan ng aking anak dahil bumalik talaga yung pneumonia na sakit niya. Gusto sanang sugod ng asawa ko sa hospital, pero ang kasong problema, wala siyang kasama dito. O, sila lang. Tulog na tulog siguro yung asawa ko. Oh, ano mga bata? Ha?
Kumusta si Dudong? Tulog? Kailangan siya may x-ray. May pa-x-ray? X-ray mo, nairesita na dito. Nairesita na. Oo, tulog na yung mga anak ko, mga tol. Oo, bukas na lang natin yan. May resita niya? Resita niya, kailangan siya x-ray. X-ray? Na-x-rayhan na pa? Sabi ko sa doktor. Kailangan ka may x-ray ka na. So, uulitin ko lang mga tol, yung kalagayan ng anak ko ay yung sakit niya na pneumonia, yung baby pa siya, ay bumalik ngayon. Kasi yung bago isinilang yung anak ko, yung tinitirahan kasi namin malapit lang sa bus terminal, kasi nasa palengke kami tumira noong mga time na yon. Yung isa pa yung anak namin, yung panganay ko, 19 days pa yun bago na bago isinilang. Then doon kami tumira sa may palengke, kasi may tindahan ako dati doon, may negosyo din ako dati, yung mga prutas. May 3 prutasan ako doon sa public market nung time na yon. Kaya nga lang yung anak ko ay na-admit doon sa hospital, kaya naubos talaga yung kapital ko sa negosyo ko dati, yung prutasan, yung fruit stand ko dati. So, nagkaroon ng pneumonia yung anak ko kasi malapit lang kami sa bus terminal, mausok. Tapos yung mga amoy doon sa palengke, kasi wala kasi akong tahanan nung time na yon. Hindi pa kami nakapag-upahan ng bahay. Doon lang kami sa tindahan ko nakatira. Bago lang kasi ako dito sa lugar na to, ng lugar ng asawa ko. Bago lang ako. Hindi pa kami nagkaroon ng bahay ng mga time na yon. Doon lang kami natutulog sa tindahan ko. Kasi bago lang kaming nagsama ng aking asawa. Nung mga time na yon, nakakuha ako ng 3 pwesto sa palengke. At doon na rin kami tumira sa isang pwesto. Kaso nga lang yung mga usok sa bus terminal doon talaga papunta. Baka siguro nalanghap ng anak ko, kaya nagkaroon ng pneumonia. O pagkalabas namin ng ospital, nagrenta ng boarding house at doon kami tumira para hindi ma-expose sa mga usok yung anak ko. So ngayon lumaki na siya, bumalik din naman yung niya. Kasi kapag sila lang, wala ako. Kapag umuulan, mula araw, abutan ng ulan, hindi makapagbihis yung bata. Natutuyo lang yung mga damit niya sa katawan niya. Kaya siguro bumalik. Nagulat kasi ako mga tol nung nandun ako sa kagubatan. Tinawagan ako ng asawa ko na kailangan na isugod sa hospital yung bata. So ang problema wala siyang masakyan wala kasing makaalalay sa kanila dito. Kung dadalhin ng asawa ko, walang maiiwan sa 2 kong anak. So wala siyang katulong, walang makaalalay sa kanya. Kaya agad akong bumaba para matingnan yung kalagayan ng aking anak. So ngayon, medyo gabi na. Tutulog yung bata, hahayaan ko na lang. Monitor ko na lang. At least na nandito na ako. O bukas, yung kondisyon ng bata ay isusugod ko talaga kung hindi maganda yung kalagayan ng bata. So try ko muna, gagamutin ko muna. Kung hindi makaya, ay isusugod ko talaga sa hospital itong bata. Anong ulam niyo?
Kumain na kayo? Ha? Itlog mo. Ano? Itlog. Sila naman nagkaon. Ano wala mo kamukhaon? Napuhi ko. Ay. Pakishare na ng aking video mga tol sa aking mga kasama na emergency akong nagbaba. Anong ulam niyo? Itlog na to akong gila. Ano akong gila. Sudaan sila. Napo may bugas na na. Nabi lasog malungagon. So, uulitin ko mga tol, pamanihin sa inyo. Hindi muna ako balik akyat sa kagubatan ng mga tol kung ganito yung kondisyon ng aking anak. O nandun na sana ako sa area kung hindi lang tumawag yung asawa ko mga tol, hindi talaga ako bababa. O pag-share lang ng video ko sa mga kasama ko mga tol para malaman nila yung kalagayan ngayon na bumalik ako na umuwi dito sa amin. So alam na ni Remart at ni Buds yung kalagayan ng kanilang pamangkin, yung panganay ko, dahil yung mga time na yun na baby pa yung panganay ko, alam din nila yun kung ilang buwan yung pamangkin nila na nanatili doon sa bahay pagamutan o sa ospital. Kasi alam na nila yung kondisyon ng anak ko. So, nandun naman si Remart at si Buds sa area. So sila muna doon. Total marami man sila doon. Kapag okay na yung kondisyon ng aking anak, ay babalik naman ako kaagad mga tol. O sana ay makarecover yung anak ko. Dahil nakita ko din sa post ng aking asawa na pumunta sila ng center para nagpa-check up ng anak ko. So may resita resitahan sila ng doktor. So gusto sana yung mga time na yung mga tol, gusto sana ng doktor na i-admit yung bata. Pero ang problema ay hindi muna inano ng aking asawa dahil yung dalawa kong anak ay iniwan lang ng aking asawa sa kapitbahay. So walang magbabantay sa dalawang bata. Pero kailangan mo ng i-x-ray. So, may mga resita naman, yung iba ay nabili ng aking asawa, pero yung iba ay hindi. Pero yung nakainom ng gamot si Dudong, yung kondisyon niya, medyo na ba yung pakiramdam niya? Naubog na ako sa sipon. Ha? Naubog na ako sa sipon. Yung ginawa? So parang hinahabol na yung hinga ng bata. Pero yung advice daw sa doktor, kailangan daw i-admit yung bata. X-ray siya. Para makita kung saan sa iyong baga. Ito pa rin siya Ha? Isita ko na ko. Iuna na ko pa rin. Pero wala tanan na pala.